ika-27 ng Abril. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sanlinggo, at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna, at sinabi niya sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala." At pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatilihin naman sa sinuman ang inyong panatilihin." Isa sa 12 si Tomas na tinuguriang Kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot naman siya, "Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala." Makaraan ang 8 araw, mula na namang nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna sa kanila. At sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Dalhin mo ang daliri mo rito at tingnan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag kang tumangging maniwala, kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." "Ikaw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ko kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsampalataya kahit di nakikita. Matutunghayan si Tomas sa 3 tagpo sa Ebanghelyong isinulat ni Juan. Sa pangkahalatan, naroroon ang mga tauhan sa Ebanghelyo ni Juan sapagkat bahagi sila ng kasaysayan at personal nilang nakita at nakasama si Jesus. Ngunit tumatayo rin sila bilang simbolo at kinatawan ng mga Kristiyano sa mga susunod pang panahon hanggang sa ngayon. May tatanong tuloy natin, bakit mahalaga si Tomas sa mga susunod na salinlahi ng mga mananampalataya? Ano-anong aspeto ng buhay Kristiyano ang nahahayag sa kanyang istorya? Mula pagdududa, humantong si Tomas sa muling pagkabuhay ni Jesus. Una, di siya makapaniwala na bumangon si Jesus mula sa kamatayan. Kahit na nakasama niya sa Betania at naging saksi sa pagbuhay muli kay Lazaro, hindi siya naihanda ng mga karanasang ito upang sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nang magpakita muli si Jesus, kausapin siya at ipamukha sa kanya ang pagdududa, saka pa lang siya sumampalataya at nagpahayag, "Panginoon ko at Diyos ko." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya at sa mga susunod na henerasyon ng Kristiyano, "Dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Kailangang tanggapin ng mga susunod pang mga alagad mula sa ibang panahon ang bagong uri ng relasyon kay Jesus. Ibig sabihin, pagsampalataya kahit di direktang nakita ang mga tanda ni Jesus sa kasaysayan at pagsandig at pagtitiwala sa patotoo at pahayag ng mga naunang pamayanang Kristiyano. Matatagpuan ang mga patotoong ito sa bawat titik at salita ng Ebanghelyo. Di nga ba nasulat ang Ebanghelyong ito
upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa paniniwala nyo'y magkaroon kayo ng buhay sa bisa ng kanyang pangalan.